The relationship was going smoothly. Halos araw-araw ay nagkikita sila kahit sobrang busy sila sa kanya-kanyang business. Sa kanyang parte, hindi niya akalaing magiging ganoon kasaya ang makipagrelasyon. Had she not tried it, hindi pa niya malalaman. At kung nagpakatanga siya at sinunod ang kanyang pride na hindi makipagrelasyon sa mas bata sa kanya at sa isang lalaking may bad boy image, hindi sana siya ganito kasaya. Minsan na siyang tinanong ng kanyang kasintahan kung gusto raw niyang baguhin nito ang ayos ng buhok at pananamit nito. On the contrary, ayoko na. Uso naman eh. At saka bagay sa'yo, hindi ba't tinitilian ang mga members ng F4? They wear hair like yours, sabi niya. Mas gwapa naman ako sa kanila, mayabang nasabi nito. But of course, walang sandaling hindi sila magkasama na hindi sila masaya. Ngayon lang din niya na-realize that she could be showy. Jess was so romantic and sweet at kailangan niyang maging ganon din. Hindi man niya mahigitan ang pagiging sweet nito, ay mapantayan man lang sana niya. Nagkasakit ito isang araw. She had no choice kundi dalawin ito sa bahay ng mga nito sa Ecology Village sa Makati. Magdadalawang buwan na silang going steady at noon lamang niya nakilala ng formal ang parents nito. Nakita na niya ang mga ito sa kasal ni Melissa, pero hindi niya nakilala ng personal ang mga ito. Very warm naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Mabuti man at nagkita na rin tayo. Ikaw na lang lagi ang bukang bibig ni Jess, sabi ng mami nito. Sana'y makapunta ka rito na madalas, pakali naman ang daddy nito. Kung hindi pa yata nagkasakit si Jess, hindi ka pa makakapunta rito. Puro ngiti lang ang naging sagot niya sa mga ito. Kung hindi nga lang naglalambing ang kanyang nobyo, dalawin niya ito, hindi siya pupunta sa bahay ng mga ito. Ilang beses na rin niyaya siya nito para mag-dinner sa bahay ng mga ito, pero tumanggi siya. Sabi niya ay wala siyang lakas ng loob. Okay naman ang mga parents nito. Sa tingin niya ay maganda ang samahan ng pamilya ng mga ito. Kahit may sariling condo unit na ang kanyang nobyo, ay sa bahay pa rin ng mga ito umuuwi ito. Ang biro nga niya rito, baka ginagamit lang nito ang condo unit kapag nagsasama ito ng mga kung sino-sinong babae roon, na itinanggi naman ito ng todo. Puntahan mo ng boyfriend mo at kanina pa naiinip iyon. Kahit mataas ang lagnat niya kanina umaga ay gusto pa rin niyang pumasok, ani Mrs. Montemayor. Inihatid pa siya nito hanggang sa pinto ng kwarto ng kanyang nobyo. Kumatok muna siya ng 3 beses sa pinto bago niya ipinihit ang doorknob. Nakita agad niya ang nobyo, mukha namang walang sakit ito. Nakaupo lang ito sa couch at papindot-pindot sa remote control ng television. Agad na tumayo ito at sinalubong siya nito ng halik. I thought you were sick, sabi niya bago niya binaba ang kanyang dalang basket ng assorted fruits sa beside table. Magaling na ako, narito ka na eh. Niyapos siya nito hanggang sa bewang. Hay naku Jess, inabala mo ako sa maraming trabaho ko. Wala ka noon palang sakit. Sa halip na sumagot ito ay hinila siya nito at napaupo siya sa kandungan nito. He was wearing a white sando at white boxer shorts. She instantly felt his maleness behind her. Tinitigan niya nito, warning him. Binulungan siya nito. You always make me rock hard, darling. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Inilibot lang niya ang kanyang tingin sa marangayang kwarto nito. The bed size was king size, with a green upholstered headboard framed in a solid mahogany, off-white twill fabric and bed cover. There was a channel bench placed at the foot of the bed, made of suede fabric cushion. Bumilong ito sa likod ng kanyang tenga. Why are you looking at that bed? He asked, teasing her. Hey, kung ano nang iniisip mo riyan. Nagtataka lang ako kasi sobrang organized ng room mo, especially ang bed mo. Parang ang layo sa personality mo. Hinigpitan nito ang pagkayakap nito sa kanya. Para kasi sa akin, ang bedroom ang dapat maging pinakamaayos. Alam mo bang ito ang pinakapaborito kong place sa bahay? Kahit may sarili pa akong pad, mas gusto ko pa rin mag-stay rito sa kwarto ko. Humarap siya rito.
Pero kapag may kasama kang babae, doon mo dinadala sa pad mo? Pinisil nito ang kanyang ilong. How many times do I have to tell you na ikaw lang babaeng dinala ko roon? And you will be the last. He nibbled at her earlobe. Kinalas niya ang pagkakayakap nito sa kanya at saka siya tumayo. Naku, I think I better to go now. Wala ka namang sakit eh. Baka kung saan pa humantong ang hinila nito ang kanyang kamay. Napaupo uli siya. This time nakaharap na siya rito. Please stay. Talaga namang may sakit ako eh. Kainom ko na kasi ng gamot kaya nawala ng lagnat ko. Pinagbigyan naman niya ito. Okay, pero tigilan mo na ako ha. At baka mahawa pa ako sa iyo. Tumigil naman ito. Nagkasya na lang ito sa pagpipisil-pisil sa palad niya. I'll behave until the day of our wedding. Promise. Gusto sana niyang itanong kung kailan ang wedding na yun pero nag-alangan siya. Ayaw naman niya sa kanya ang nagmumula ang pagsasabi. Pinagbalat niya ito ng orange at sinubuan niya ito. Doon na rin sila dinalhan ng katulong ng lunch at afternoon snack. Alas 5 na nang umalis siya. Gusto pa sana ng kanyang nobyong doon siya mag-dinner. Pero nag-beg off na siya dahil kailangan niyang bumalik sa supermarket. Habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse pabalik sa Parañaque, ay masayang masaya siya. Pero pakiramdam niya ay may kulang sa ligayang kanyang nararamdaman. May isang bagay na hinihintay siyang sabihin ng kanyang nobyo. 2 buwan na silang magkasintahan. She only had less than 7 months to go bago siya mag-30. Ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili, nag-alala pa rin siya sa sabi-sabi na kapag hindi siya nakapag-asawa before she reached 30, ay hindi na siya makakapag-asawa. She was waiting for just marriage proposal. That was it. Pero mukhang malabo ang pagpropose nito. Ano kaya ang kung magparamdam siya ritong gusto na niyang mag-asawa? Muntik na nga siyang magparamdam kanina, inabot lang siya ng hiya. Naalala niya ang sinabi nito nang bago pa lamang mananliligaw ito sa kanya. Na nakilala na raw nito ang babaeng pakakasalan nito. Hindi nga ba at sinabi pa nito nang mananliligaw pa lang daw ito, ay nag-alok na agad ito ng kasal. Ano't ngayon ay wala pa rin itong nababanggit, samantalang matagal-tagal na rin naman sila. 2 months na silang together. Walang malungkot na sandali kapag magkasama sila. She could feel he loved her pero bakit ayaw nga pa nitong yayain siyang magpakasal? Kaunting panahon na lang ang natitira para sa kanya. Kung sakaling yayain siya nito sa susunod pang mga araw, linggo o buwan, maliit na panahon na lang ang gugulin nila sa pag-aasikaso ng kasal. She had to get married before her 30th birthday. Wala naman siyang lakas ng loob na mag-initiate ng move. She was the girl na kakahiya. Baka sabihin ni Jess na atat na siya. Dumaan pa ang mga araw na nauwi sa wala ang kanyang paghihintay. Nawawala na siya ng pag-asang magkaasawa bago siya mag-30. Sa bagay, ano naman ang dapat na ikatakot niya? May boyfriend naman siya. Kung hindi naman siya magpakasalan nito bago siya mag-30, baka sa susunod na taon ay magpapakasal na din sila. Ang mahalaga may boyfriend siya. Ang konsolasyon na lamang niya ay hindi nagtatake advantage ito sa kanya. Iginagalang siya nito. Kailanman ay hindi ito lumagpas sa limitasyon kahit ilang beses na silang nagkasama sa mga intimate moments. Kinuha siyang ninang na sa binyag para sa anak ng isang pinsan niya sa Santa Cruz. Sa linggo na gaganapin iyon, nagpasya siyang yayain si Jess. Pagkakataon na niya para ipagmalaki sa kanyang mga tiyo-tiyo at mga pinsan na may boyfriend na siya. Tinawagan niya ang nobyo, Jess, sumama ka na sa akin. Saan? Sa Santa Cruz. Mag-aanak ako sa binyag sa anak ng pinsan ko. Sa dati, doon sa pinagkasalan ni na Melissa at Ruel. Doon sa ancestral house namin ang handaan. Tila nag-aalangan sumagot to. Darling, kasi sige na. Papakilala kita sa mga kamag-anak ko roon. Sige. Anong oras tayo aalis? Saturday night kasi early morning ng Sunday ang binyag. Baka hindi tayo umabot kapag Sunday na rin ng umaga tayo aalis. Okay, susunduin na lang kita sa supermarket. Tuwang-tuwa siya. At last may pagmamalaki na rin siya sa mga kamag-anak niyang may boyfriend na siya at eventually ay mag-aasawa siya. Meaning hindi siya mapahabilang sa mahabang listahan ng old mates sa angka ng kanyang mami.
Alas 9 na ng gabi nang dumating sila sa Santa Cruz. Nagkakasayahan na ng kanyang mga kamag-anak, kainan at inuman. Ganoon naman palagi kapag may handaan doon. Halos kumpleto rin ang mga angka ng mga desagon. Ang kanyang mami at daddy nga lang hindi nakarating dahil ang importanteng pupuntahan sa kanyang daddy sa Bulacan. Kanyang mami naman ang pumalit sa kanya sa supermarket dahil maraming deliveries. Tuwan-tuwa mga tiyahin at tiyuhin niyang ipakilala niya si Jess sa mga ito. Darling, dito ka lang muna ha. Pupuntahan ko lang ang isa kong pinsan sa itaas, paalam niya sa nobyo. Nakasanayan na rin ang tawagan nitong darling dahil yung tawag nito sa kanya simula pa. Tinignan ko na rin naman kung okay na ang kwartong tutulugan mo. Ang kanyang tiyo Berting ang sumagot. Huwag mong intindihan si Jess, kami ang bahala sa kanya. Naku Chong, huwag ninyo masyadong lalasingin iyan. Hindi sanay uminom ng lambanog iyan. Bilin niya sa kanyang tiyo bago siya tumalikod. Hindi naman siya gaanong nagtagal sa itaas ng bahay. Nang balikan niya ang nobyo ay wala na itong sa umpukan ng mga nagiinuman. Tinanong niya ito kay Tio Berting. Nasa balkon niya at kausap ni Cheska. Sagot nito. Pagtingala niya ay nakita niya, naroon niya itong si Cheska. Hindi man niya gusto, bigla siyang nakaramdam ng selos. Agad niyang hindi naman siya dapat ma-insecure. Kilala niyang boyfriend ni Cheska na si Alan. Alam niya kung gaano ka-secure ang relasyon ng mga ito kahit bago pa rin lamang ang relasyon ng mga ito. Umakyat siya muli para puntahan ang mga ito. Bigla siyang napaurong na marinig niya po nag-uusapan ng mga ito. Talagang tinuto mo ang pustahan natin ha, sabi ni Cheska. In fairness, nakabuti naman. Sa tingin ko pareho kayang masaya. Iyan nga sana ang pinakakausap ko sa iyo, Cheska. Sana huwag mo nang masasabi kahit kanino ang pustahan natin na kaya ko kung pasagutin si Darling na kaya ko siyang niligawan ay dahil sa pustahan. Noon pa nga sana kita gustong kausapin tungkol dito. Sa kanyang narinig ay parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Agad na lamig ang kanyang kamay at nangalog ang kanyang mga tuhod. She felt numb. Hindi siya makakilos. Basta ang alam niya ay umaagos ng kanyang mga luha. Napakasakit ng kanyang pakiramdam. Napakahikbi siya. Noon siya nakita ng dalawa. Agad siyang lapitan ng kanyang nobyo. Darling, mag-explain ako. Hinawakan siya nito sa kanyang bewang. Pinalis niya ang kamay nito. Wala pa rin salitang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang kandilang nauupos. Napaupo siya sa isang silya. Lumapit din sa kanya si Cheska. Ate Joel, it's not what you think. Mag-explain din ako. Saka lamang siya parang nahimasmasan, leave me alone. Huwag niyo akong kausapin. Hinawakan na kanyang nobyo ang kanyang mukha. Darling, I love you. Hindi ko lang. Umalis ka na. Malakas na sigaw niya rito. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagbumukha mo. Darling, please. Will you stop pretending? Naglalandas na ng saganang luha ang kanyang pisngi. Alam ko na. Alam ko na ngayon. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita uli sa akin. Walang nagawa ito kundi umalis din ng gabing iyon pabalik sa Maynila. Nagpilit si Cheska na kausapin siya pero ayaw niyang pakinggan ang mga paniwanag ng mga ito. Sa kwarto ng isang pensyon, siya natulog. Ayaw niyang makasama si Cheska. Kanya-kanyang tanungan ang mga kamag-anak kung bakit biglang umalis si Jess. Pero hindi siya nagsalita ng kahit ano. Nagkulong na lamang siya sa kwarto. Kinabukasan ay maaga siyang lumuwas sa Maynila. Hindi na siya umatayan ng binyag. Magang-maga ang kanyang mga mata. Hindi na rin siya nagpaabot pa sa kanyang mga tiyuhin at tiyahin dahil tiyak na tatanungin din siya ng mga ito. Habang sakay siya sa bus ay hindi pa rin niya mapigilan ang luha. Ang lupit ng tadhana sa kanya. Ngayon lang siya nagmahal, nanloko pa ang napili niyang mahalin. To think na hinihintay niya mag-propose ito ng kasal. Kahit pa anong hintay niya, hindi mangyayari yun. Ang laking tanga niya. Nagpakatanda-tanda siya para sa lang madenggoy siya ng isang lalaki. Ang masakit ang pinsan pa niyang si Cheska. Ang kakontsaba nito. Little did she know na pinagtatawanan pala siya ng mga ito kapag nakatalikod siya. Ang sakit. Sobrang sakit. Nag-ring ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Kabubukas lamang niya iyon. Kagabi ay ni-off niya iyon dahil maraming text messages na pumapasok. Hindi niya binasa mga iyon. Alam niyang galing kay Jess ang lahat ng mga messages na iyon. Tama kanyang hinala, si Jess nga ang tumatawag. Para ano pa't kausapin niya nito?
Pinatay uli niya ang cellphone. Ayaw na niyang marinig pa kahit kailan ang boses nito. Napatingin siya sa labas ng bintana ng bus. Bakit ganon ang buhay? Pinalasap lang nito sa kanya saglit ang kaligayang dulot ng pag-ibig. Why was life so cruel? She waited for so long to find a man na nagpapatibok ng kanyang puso. She did find him, pero hindi niya akalaing ito rin pala ang mananakit sa kanya ng sobra. Dahil ba tanga siya pagdating sa pakipagrelasyon? Dahil hindi siya nakaranas kaya madali siyang naloko? Ganun ba siya katanga? Oh Jess, mahal kita. Bakit mahal kita? Tapos hindi mo naman pala ako talaga mahal. She thought he really loved her. Kapag hinahalikan siya nito, isipin na lang na handa niyang ibigay rito ang kanyang sarili kung sakaling magpipilit ito. Marahil kaya nagpipigil ito sa sarili ang kanin siya ay dahil nakukonsensya ito. Baka nga naman kung may nang mangyari sa kanila ay mapilitan ito magpakasal sa kanya. Sa kanilang bahay siya nagtuloy. Naabutan niya ang kanyang mami na naggagayak ng pumunta sa supermarket. O ba't ang aga mo? Tapos na ba ang binyag? Nasaan si Jess? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi siya sumagot. Bagkos ay niyakap nito at saka siya umiyak na umiyak. Ano nangyari? Nag-aalang tanong nito. Paputol-putol na kinuwento niya ang nangyari. Hindi makapaniwala ito. Nagawa sa iyo ni Jess ang ganoon. At si Jess, akala pa naman namin ng daddy mo'y matino siyang tao. Mami, ang sakit-sakit ng pangaramdam. Mahal na mahal ko si Jess. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko at nakaranas ako ng ganito. Wala naman akong nagrabyadang tao. Hinaplas dito ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala, anak. Marami pa namang ibang lalaking darating. Isa kang mabait at magandang babae. At ang halangan lalaking hindi iibig sa iyo. Tinitigan niya nito. Hindi ko naiisipin yun, mami. Siguro nakatakda na talagang maging old maid ako. Huwag mo nga seryosohin ang sinabi ng tiya kulasa mo. Sa ganda mong yan, napakarami pang magkakandara pa sa iyo. Ang kasabihan sa angka namin ay nagkataon lamang sa iba ay nangyari. Nasa tao naman kung gusto talaga niyang magkapamilya. Mami, sa sakit na idinulot sa akin ng unang karanasan ko, hindi na uli ako mag-a-attempt na makipagrelasyon. Pinal na sabi niya. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Kailangan na niyang ihanda ang sarili sa natatanda siyang mag-isa sa buhay. Maaari naman siyang mag-ampo na lang para may kakalinga sa kanya. Pagtanda. Wala nang puwang ang pag-ibig ngayon sa kanyang puso. Ngayon pa na naranasan niya ang masaktan. Huwag kang magsalita ng patapos at saka malay mo naman kung magkaayos pa rin kayo ni Jess. Ang puso raw na nagmamahal handang makinig ng paliwanag at umunawa sa taong minamahal. Hindi na siya sumagot. Sa kaso nila ni Jess, imposibleng may mangyari pang reconciliation. Mahal na mahal pa naman niya ito. Hindi naman niya kayang lunukin ang katotohanang niloko lang pala siya nito sa umpisa pa lang ng kanilang relasyon.